Bah, matatapos talaga ang Christmas season. Parang wala man lang yatang pagsusori o reconciliation or pagpapakita na nagkamali bilang membro ng pamilya. Ang tinutukoy ko po, walang iba ko hindi si Senador Amy Marcos na matinding bumabatikos sa gobyerno ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at pamimersonal nito kay Pangulong Marcos sa First Lady at kanyang pamangkin, Congressman Sandro Marcos tungkol sa isyu ng sinasabi niyang gumagamit ng bawal na drugs. Pero hindi naman napatunayan. At ngayong Christmas season, ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, kailangan kapatawaran, lalo na sa membro ng pamilya. Mukhang hindi talaga eh. Pinanindigan. Ako pinagbabasihan ko, wala pa akong nabasang anumang statement coming from Amy Marcos para mag-sorry, para ipakita niyang siya ay Marcos pa rin. Siya ay dugong Marcos. Siya ay kamag-anak ng mga Marcos o siya ay pamilyang Marcos. Kaysa sa ang identity niya ngayon, para bang itinakwil ang mga Marcos at sumama siya sa mga Duterte. Abay parang pinangangatawanan yun kasi walang clarification at statement bilang bahagi ng diwa ng Pasko. Ayun, di ba? Kayo, nakita niyo? Ako wala. Kaya ako sinasabi wala. Kung may nakita kayo, paki-forward niyo sa akin. Meron ba siyang naging statement para sa pamilyang Marcos, sa kanyang pamilya, ng pagkakaisa at kapatawaran? Hindi. Mukhang nakibabaw ang pampolitikal na mga plano o iba pa. Kasi pag hindi niya ginawa ngayong Christmas season ang paghingi ng kapatawaran, pangunawa sa kanyang mga ginawa, pagkakamali man o tama sa kanyang kapatid at kanilang pamilya, ay nangangahulugan talagang kinalimutan na niya. Nanindigan siyang makaduterte talaga. Sa kahit sa diwa ng Pasko, makaduterte siya. Kahit pampolitika Duterte at personal na bagay, makaduterte. Anong meron sa mga Duterte at sa kanyang sariling pamilya? Bakit mas ang dating ay napili at pinili niya ang manahimik ngayong Kapaskuhan sa kabila ng matitindi at masakit na kanyang paratang sa kanyang pamilya, kapatid, hipag at tunay na pamangkin? Ayun, nagtatanong lang po, at nag-uobserba sa nangyayari. Di ba? Maraming pamilyang hindi nakakasundo bago nagpasko, pero nakakasundo dahil Pasko. Maraming pamilyang may mga hindi nag-uusap ng ilang panahon, pero dahil Pasko nagkita-kita, nagkaroon ng communication. Lalo na ngayon dahil sa global technology, sa kahit saan kang lugar, pwede kang magkaroon ng communication sa iyong pamilya. Sa mga nakaaway mo, hindi mo nakasundo o kakaliitan mo, kaaway, kung ano man ang naging relasyon, kung bakit kayo ay nagkahiwalay ng landas, nagagawa na ngayon dahil sa technology sa maraming paraan. Di ba? Kahit statement lang, kahit text lang, kahit tawag lang o personal kung kinakailangan, nagagawa na ngayon yan. Di ba? Iba ang kultura ng Pinoy. Iba ang kultura ng mga Pilipino kapag may okasyon, lalo na ang Kapaskuhan. Di ba? Bagay, ang Pasko naman sa atin hanggang 3 Kings pa, hanggang January pa. Hintayin natin. Pero ngayon, before Christmas, during Christmas, walang nadinig tayong mga statement ng anumang paliwanag sa ginawang paninira niya sa kanyang pamilya at sa kanyang kapatid para pagsisihan, kapatawaran o kung anuman. Mukhang pinaninindigan. Aba, di bahala na kayo kung ano nyo masasabi at tingin niya sa mga ganyang klaseng galaw. Any comment sa ginawa, ginagawa at mga pwedeng gawin pa ni Amy Marcos na itinuturing pa rin Marcos siya, pero ang galaw niya pro Duterte na noon pa hanggang ngayon. Ayan, tayo na may nag-oobserba lang, Any comment nga po ay malaya kayo sa tamang pamamaraan. Huwag kayong pahawa, huwag kayong gumaya sa mga troll at mga baser. Alam na ninyo kung anong galaw nila. Madalas nga kailang comment malayo sa topic. Minsan nga personal pa. Huwag nating tularan yan. Wala tayong makukuhang aral dyan. Hindi ba? Ganun yun eh. So, sandali.
Dahil magpapasko, magbabagong taon. Aba, itong nakarang ilang araw ay lumalakas yata yung mga putukan. Paalala lang ulit merong mga city ordinance, municipal ordinance, ang mga city at bayan sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila, bawal ang malakas na paputok. Dapat kung may mga paputok, mahina lang o sa mga tamang lugar, mga plaza. Huwag sa residential, huwag sa mga public places, huwag sa commercial para maiwasan po ang masamang epekto, pangkalusugan at seguridad. Pero ngayon parang dumadami na naman eh. So, sana maipatupad ng mga mayor at governor sa mga probinsya at ng ating kapulisan at maging barangay opisyal. Bawal ang malalakas na paputok na delikado sa buhay. Bawal sa kung saan-saan lang. Di ba? Baka nakakalimot. May batas na dapat ipatupad. Wala mang national law na talagang totally ban ang paputok. Pero may mga ordinansang hindi man ipinagbawal pang kalahatan, binigyan lang po ng pagkakataon yung mga mahihina lang, hindi delikado sa buhay. Huwag bawal yung mga bawang, mga sentro ni Judas, mga ganon. Mga kwetis na delikado, baka makasunog ng bahay. At kung ano pa. Basta malalaki at malalakas na paputok, bawal yan. Kahit pa sa mga plaza. Dapat losses lang, kaunting ingay lang. Dahil kulturang Pilipino, hindi mawala-wala talaga. Sa ibang bansa, walang ganyan eh. Maingat sila. Dito lang sa atin. So, paalala po ito, hindi na tayo nakikialam kasi yung mahirap na yung magkasisihan naman. May nasunugan, may nabulag, may naputulan ng paa, naputulan ng kamay, ng mga taong naputukan dahil lasing, batang natutulog, naligawan ng ligaw na bala, isa pa yan. Ligaw na bala, paputok na may mga baril, delikado yan. So, sabi naman ng PNP, naghanda na sila mula noon. Malayo pa ang Pasko, pinaghanda nila. Ngayon at hanggang matapos ang Pasko, nakahanda sila. Pero ang atin naman paalala lang, ipatupad ang batas. Sumunod ang mamamayan sa batas para meron tayong katahimikan ngayong Pasko at Bagong Taon. Pagsalubong ng Bagong Taon, maraming pamamaraang ingay na sabi nila ay magpapalayas ng malas. Bakit wala namang araw na malas eh. Lahat ng oras, lahat ng araw, pinagkakalob sa atin ng Panginoon, blessing yan. Walang malas na araw, walang malas na oras. Yan ay base na lang po sa inyong pananaw. Ako naniniwala, God is good all the time. Ayan, kaya walang araw na malas, walang oras na malas. Lahat yan ay blessing para sa atin, para sa akin. Di ba? Kaya, sumunod sa batas, palisiya, wala kayong magiging problema. Enjoy ang Pasko at Bagong Taon sa maraming pamamaraan, hindi sa karahasan, hindi sa pagpapuputok ng mga delikado para sa inyong kalusugan. Paalala lang po, huwag kayong magagalit.